Sigurado, may dahilan kung bakit hindi mo pa ito naririnig noon at hindi dahil sa hindi ito epektibo. Ito'y dahil kung ang katotohanan ito ay kumalat sa masa, mawawala ng kita ang bilyon-bilyong industriya ng diabetes at kolesterol. Dahil sa ngayon, milyon-milyong mga senior citizen ang umiinom ng mga tableta araw-araw at nagtitiis sa mga side effect, sa pagkapagod, sa matinding pagnanasa sa pagkain at sa pagtaba nang hindi alam na ang 8 simpleng dahon ay kayang gawin ang hindi kayang gawin ng karamihan sa mga gamot. Tama ka, mga dahon, hindi mga pulbos, hindi mga supplement, mga tunay, buhay na dahon na ginamit na sa loob ng mga siglo sa buong mundo. Maraming mga senior citizen ang hindi pa nakakarinig sa number 1 na dahon sa listahang ito. Bakit? Dahil ito ay epektibo. Dahil pinagbantaan nito ang lahat. At dahil ito ay natural, mura at hindi maaaring patentehan. Hindi lang ito binabaliwala ng malalaking kumpanya. Inaasam nilang manatili itong nalilibing. Ngulit hindi na yon. Sa videong ito, ibubunyag namin ang 8 himalang dahon na niranggo mula sa pinakahuli hanggang sa pinakamakapangyarihan batay sa mga nakakagulat na bagong siyensya para sa wakas ay maibalik mo na ang kontrol sa iyong katawan nang hindi umaasa sa mga prescription habang buhay. Ang impormasyon sa videong ito ay suportado ng tunay na siyensya. Bawat sanggunian ay nakalink sa description sa ibaba. Ngulit bago tayo magsimula, ipaalam sa akin sa mga comment kung saan ka nanonood at gaano katagal ka nang nagkakaproblema sa taba sa tiyan, blood sugar o kolesterol. Binabasa at sinasagot namin ang bawat comment. Ngayon, nang walang pagkaantala, magsimula tayo sa numero 8 at kung bakit ang pagbaliwala dito ay maaaring maging isa sa pinakamalaking pagkakamali na gagawin mo. Dahon bilang 8. Dahon ng bayabas. Kung nakakain ka na ng bunga ng bayabas, malamang itinatapon mo lang ang mga dahon nang hindi pinapansin. Ngulit sa tradisyonal na medisina sa buong Asya at Timog Amerika, ang dahon ng bayabas ay ginamit na sa loob ng mga siglo. Hindi dahil sa lasa nito, kundi dahil sa kakayahan nitong mag-regulate ng blood sugar. Ngayon, naabutan na ito ng siyensya at ang mga natuklasan ng mga mananaliksik ay kahanga-hanga. Ang dahon ng bayabas ay naglalaman ng isang malakas na compound na tinatawag na quercetin. Ito ay isang natural na antioxidant na nagbabawas ng oxidative stress sa pancreas, ang organ na responsable sa paggawa ng insulin. Sa isang pag-aaral na inilatala sa Nutrition and Metabolism, ang mga taong may prediabetes na uminom ng tsaa mula sa dahon ng bayabas ng 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain, ay nakitaan ng pagbaba ng kanilang blood glucose pagkatapos kumain ng higit sa 25% sa loob lamang ng 8 linggo. Malaking resulta iyon para sa isang bagay na simpleng tsaa lamang. Ngulit hindi lamang blood sugar. Ipinakita rin na ang dahon ng bayabas ay nakakatulong na i-regulate ang antas niyang kolesterol sa pamamagitan ng pagpigil sa pagsipsip ng taba sa mga bituka. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Ethnopharmacology, ang mga kalahok na uminom ng extract ng dahon ng bayabas araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 11% na pagbaba sa LDL cholesterol at kapansin-pansing pagbawas sa sugat ng baywang. Ibig sabihin, mas kaunting visceral fat ang uri ng taba na pumapalibot sa iyong mga organo at tahimik na nagpataas ng iyong panganib sa atake sa puso at insulin resistance. Ang isa sa mga pinakamadaling paraan para magamit ang dahon ng bayabas ay ang paggawa ng simpleng tsaa. Kumuha ka ng 5 o 6 na tuyong dahon ng bayabas, pakuluan ito sa tubig sa loob ng mga 10 minuto, pagkatapos ay hayaang maghintay at lumamig ang tsaa. Inumin ito pagkatapos ng iyong mga pangunahing pagkain upang makatulong makontrol ang mga pagtaas ng glucose. Ito ay walang caffeine, natural at kapansin-pansing epektibo kung ikaw ay magiging consistent. Maaari ka ring makita ng extract ng dahon ng bayabas sa anyo ng capsule, pero ang tsaa ay nag-a-offer ng karagdadang benefit ng hydration at init na makakatulong sa pagtunaw.
Kung ikaw ay isang taong nakakaranas ng pagkapagod pagkatapos kumain o naghahangad ng matatamis pagkatapos kumain, ang tsaa mula sa dahon ng bayabas ay maaaring maging iyong bagong matalik na kaibigan. Ito ay bayaan, nakikipagtulunan sa iyong katawan at higit sa lahat, ito ay suportado ng mga tunay na pag-aaral sa tao, hindi lamang teorya. Dahon bilang 7. Ang mga dahon ng mulberry. Ngayon, kung nakarinig ka na ng mulberries, malamang naiisipin mo ang mga maliliit, maitim na prutas na kahawig ng blackberries. Ngulit narito ang tunay na himala. Hindi ito ang mga berry, kundi ang mga dahon. Sa loob ng maraming siglo, ang mga dahon ng mulberry ay ginamit sa tradisyonal na gamot ng Tsina upang tumulong sa paggamot sa diabetes at mataas na kolesterol. At ngayon, pinatutunayan ng modernong agham kung gaano talaga sila kaepektibo, lalo na para sa mga taong lampas 60 taong gulang. Ang nagpapalakas sa mga dahon ng mulberry ay isang compound na tinatawag na 1-deoxynogeremycin o DNJ para sa maikli. Ito ay isang natural na alpha-glucosidase inhibitor. Maaaring mukhang komplikado ito, ngulit ito ang ibig sabihin nito. Tumutulong ang DNJ na pabagalin ang pagbagsak ng carbohydrates sa iyong bituka. Kapag kumakain ka ng carbs, karaniwang mabilis itong binibreakdown ng iyong katawan sa glucose na nagpapataas ng iyong blood sugar. Ngunit pinababagal ng DNJ ang prosesong iyon na nagreresulta sa isang mas unti-unting pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Sa isang pag-aaral na inilabas sa journal na Diabetes Care, ang mga kalahok na uminom ng mulberry leaf extract kasabay na isang high-carb meal ay may 44% na mas mababang post-meal blood sugar kumpara sa mga hindi uminom. Malaking pagkakaiba iyon at nangyari ito mula sa isang dose lamang. Natuklasan ng isa pang pag-aaral na ang mga taong uminom ng mulberry leaf tea araw-araw sa loob ng 3 buwan ay nakaranas ng 10% na pagbaba sa fasting glucose at kapansin-pansing pag-improve sa insulin sensitivity. Ngunit hindi iyon ang lahat. Ang mga dahon ng mulberry ay mayaman sa flavonoids at iba pang antioxidants na nagpapabawas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo. At ipinakita na nakapagpababa sila ng triglycerides hanggang 17%. Mahalaga ito dahil ang mataas na triglycerides ay isang pangunahing sanhi ng taba sa tiyan at panganib sa cardiovascular. Kung ikaw ay isang taong nahihirapan sa mataas na blood sugar pagkatapos kumain ng tinapay, pasta o kanin, ang mga dahon ng mulberry ay maaaring makatulong sa iyong katawan na pangasiwaan ng mas mahinahon ang mga pagkaing iyon. Ang pinakamadaling paraan upang inumin ang mga ito ay bilang tsaa tulad ng mga dahon ng bayabas. Maaari ka ring makakita ng powdered mulberry leaf extract sa mga health stores o online na maaaring idagdag sa smoothies o kahit ihalo lamang sa maligamgam na tubig. Para sa tsaa, pakuluan ng 5 hanggang 10 pinatuyong dahon sa tubig sa loob ng 10 minuto at inumin bago o kasabay ng iyong pagkain. Ang tunay na kapangyarihan ng mga dahon ng mulberry ay nagmumula kapag ginamit mo ang mga ito ng tuloy-tuloy. Ito ay hindi isang one-time na pag-aayos. Ito ay isang kasangkapan upang mabawasan ang mga biglaang pagtaas ng blood sugar araw-araw. At kapag binabawasan mo ang mga pagtaas na iyon, ang iyong mga antas ng insulin ay mananatiling mas matatag. Nangangahulugan ito ng mas konting pag-iimbang ng taba, mas konting mga pagnanasa at isang mas magandang tsansa na bawasan ang matigas na taba sa tiyan sa paglipas ng panahon. Kung ang iyong layunin ay makontrol ang iyong mga pagkain, bawasan ang taba sa tiyan at babaan ang iyong pangangailangan para sa mga gamot, ang mga dahon ng mulberry ay dapat na talaga nasa iyong mga gawain. Kung nanonood ka pa ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga informasyong ito, paki-comment ng numero 7 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maggawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Dahon bilang 6, ang mga dahon ng curry.
Ang mga dahon ng curry ay maaaring hindi pamilyar sa iyo maliban kung marami ka ng naluto na Indian food, ngulit nararapat sila ng mas maraming pansin kesa sa kanilang natatanggap sapagkat pagdating sa pamamahala ng diabetes, kolesterol at taba sa tiyan, ang mga dahon ng curry ay isang nutritional powerhouse na nagtatago sa plain sight. Ang nagpapapangit sa kanila ay hindi lamang ang kanilang lasa. Ito ay ang kanilang bihirang kakayahang makaapekto sa tatlong magkakaibang sistema ng sabay-sabay, ang iyong lapay, atay at bituka. Ang mga dahon ng curry ay mayaman sa mga compounds na tinatawag na mahanimbin at carbazole alkaloids. Ito ay mga chemicals na nakabase sa halaman na nagbabawas ng oxidative stress at direktang nagtapabuti kung paano gumagana ang insulin sa iyong katawan. Sa isang pag-aaral sa tao na inilabas sa Journal of Ethnopharmacology, ang mga pasyente ng type 2 diabetes na uminom ng curry leaf extract sa loob ng 30 araw ay nakita ang kanilang fasting blood sugar ay bumaba ng 18% at ang kanilang triglycerides ay bumaba ng 16%. Iyon ay isang napakalaking pagbabago sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit hindi iyon ang lahat. Ang mga dahon ng curry ay tumutulong ding protektahan ang iyong lapay mula sa pamamaga. Kapag kumain ka ng mga processed food, asukal o mantika, lumilikha ito ng isang low-level na inflammatory response sa iyong mga organo, lalo na sa iyong lapay, na siyang organ na gumagawa ng insulin. Ang mga dahon ng curry ay tumutulong na palamigin ang pamamagang iyon at pagbutihin ang function ng beta cell. Mahalaga iyon dahil mas malusog ang iyong lapay, mas mahusay ang iyong output ng insulin at mas matatag ang iyong blood sugar. Ang mga dahon ng curry ay gumagampanan din ng isang pangunahing papel sa pamamahala ng kolesterol. Tinutulungan nila ang iyong atay na i-metabolize ang mga taba ng mas mahusay at pinapataas ang pagtatanggal ng LDL cholesterol mula sa katawan. Sa mga pag-aaral sa hayop, ang curry leaf extract ay nagpababa ng kabuuang kolesterol hanggang 23% at pinataas ang HDL, ang magandang kolesterol, ng 11%. Nakakatulong ito na mabawasan ng arterial plaque, babaan ang iyong panganib at suportahan ang isang mas malakas na puso. Ngunit marahil ang pinaka-underrated na benepisyo ay ang regulasyon ng gana. Ang mga dahon ng curry ay tumutulong na balansehin ang mga hormone na nauugnay sa gutom at pagkabusog, lalo na ang leptin at ghrelin. Nangangahulugan ito ng mas kaunting mga pagnanasa sa pagitan ng mga pagkain, mas maraming kontrol sa mga portions at mas kaunting emotional eating. Ngayon, paano mo talaga ginagamit ang mga dahon? Ang pinakamabuting paraan ay ang lutuin ng mga ito. Maaari kang bumili ng mga ito ng sariwa sa maraming international grocery stores o online sa tuyong anya. Igisa ang isang dakot na mga sariwang dahon sa isang kutsaritang olive oil o ghee at idagdag ang mga ito sa mga sopas, mga ulam na kanin o kahit sa scrambled eggs. Maaari mo rin silang pakuluan upang gawing tsaa o i-blend ang pinulbos na curry leaf powder sa mga smoothies o salad dressings. Ang lasa ay earthy at mabango at ang mga benepisyo ay naiipon sa pang-araw-araw na paggamit. Kung ikaw ay nakikipagdigma sa matigas na taba sa tiyan, blood sugar na hindi nagpapatatag o mataas na triglycerides, ang mga dahon ng curry ay isa sa mga pinakamabuting kasangkapan na maaari mong idagdag sa iyong pang-araw-araw na routine. Hindi lamang nila tinatakpan ng mga sintomas, actual nilang inaayos ang mga ugat na sanhi mula sa maraming mga anggulo. Dahon bilang 5. Mga dahon ng olivo o olive leaves. Alam ng lahat na ang olive oil ay mabuti para sa puso, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ang mga dahon ng olivo. Oo, ang mismong mga dahon ng puno ng olivo ay mas malakas pagdating sa pag-target sa mga ugat na sanhi ng diabetes, high cholesterol at taba sa tiyan. Ipinakikita nga ng pananaliksik ngayon na maaaring makipagkompetensya ang olive leaf extract sa ilang mga gamot sa kakayahang mag-regulate ng blood sugar at protektahan ang iyong cardiovascular system. Ang magic compound sa loob ng mga dahon ng olivo ay tinatawag na oleuropein. Ito ay isang polyphenol na isang plant-based antioxidant at ito ay gumagana sa isang napakatiyak na paraan. Binabawasan ng oleuropein ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo, pinapabuti ang insulin sensitivity at tinutulungan ang iyong katawan na mas maging episyente sa paggamit ng glucose, lalo na pagkatapos kumain.
Sa isang randomized na pag-aaral sa tao na inilathala sa Phytomedica, ang mga pre-diabetic na pasyente na uminom ng olive leaf extract sa loob ng 12 linggo ay nakita ang kanilang insulin sensitivity na bumuti ng 15% at ang kanilang pancreatic function ay bumuti ng 28%. Iyon ay mga tunay at nasusukat na resultado mula lamang sa isang dahon. Ang mga dahon ng olivo ay napakaganda rin sa pagpapaba ng LDL cholesterol. Sa isang pag-aaral, ang mga kalahok na may borderline high cholesterol na araw-araw na uminom ng olive leaf extract ay nakita ang kanilang mga antas ng LDL ay bumaba ng 20 puntos sa loob ng 2 buwan na walang pagbabago sa dieta. Malaking bagay yun. At narito ang pinakamagandang bahagi. Nakita rin nila ang isang 5 punto na pagbaba sa blood pressure na bihira para sa isang supplement na hindi gamot. Ngulit hindi iyon ang lahat. Tinutulungan ng mga dahon ng olivo na durugin ang matigas na taba sa tiyan sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang taba sa antas ng atay. Binabawasan nila ang pag-iipon ng triglycerides sa dugo at pinapabuti ang ratio ng HDL sa LDL cholesterol. Kaya, hindi ka lamang nagpapababa ng mga numero, pinapabuti mo talaga kung paano gumagana ang iyong metabolismo sa pangmatagalan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito inumin. Marahil ay hindi mo nguyayin ang hilaw na mga dahon ng olivo, bagamat maaari naman. Karamihan sa mga tao ay uminom nito bilang isang concentrated extract, alinman sa capsule o liquid form. Hanapin ang organic na olive leaf extract na may standardized na oleuropein content na hindi bababa sa 20%. Maaari ka ring gumawa ng tsaa mula sa dahon ng olivo sa pamamagitan ng pagpapakulo ng 1 kutsara ng tuyong dahon sa mainit na tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ito ay medyo mapait, ngunit maaari kang magdagdag ng cinnamon o lemon upang gawin itong mas kaaya-aya. Inumin ito bago kumain upang makatulong makontrol ang mga biglaang pagtaas ng glucose at suportahan ang panunaw. Kung ikaw ay nahihirapan sa mataas na fasting glucose, matigas na timbang sa baywang o sinusubong mong natural na babaan ang iyong cholesterol, ang mga dahon ng olivo ay isang matalinong scientifically backed na pangaraw-araw na maaaring suportahan ang iyong pangmatagalang kalusugan ng puso at balanse ng metabolismo. Ngulit bago tayo magpatuloy, kung nasiyahan ka sa video hanggang ngayon, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ka makamis ng mga video na tulad nito. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maggawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Dahon bilang 4. Mga dahon ng fenugreek, methi. Maaaring kilala mo ang fenugreek bilang isang pampalasa, ngunit ang tunay na kapangyarihan sa pagpapagaling ay nasa mga dahon, lalo na kung sariwa o bahagyang tuyo. Ang mga dahon ng fenugreek ay may isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng mga natural na regulator ng insulin na matatagpuan sa anumang halaman. Sila ay mayaman sa galactomannan, isang uri ng soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa bituka. At higit na kahanga-hanga, naglalaman ang mga ito ng 4-hydroxyisoleucine, isang bihirang amino acid na direktang pinapataas ang produksyon ng insulin. Sa isang clinical na pag-aaral na inilathala sa International Journal for Vitamin and Nutrition Research, ang mga pasyenteng uminom ng fenugreek leaf extract ay nakita ang kanilang fasting blood sugar ay bumaba ng 24% sa loob lamang ng 3 linggo. Ngunit higit na mahalaga ang kanilang mga antas ng HbA1c. Ang mga long-term blood sugar markers ay bumaba ng 1.2 puntos. Malaking resulta iyon para sa isang bagay na natural tulad ng isang dahon. Ang fenugreek ay nagpapababa rin ng triglycerides at kabuuang kolesterol.
Sa isa pang pag-aaral, ang mga pasyente na may type 2 diabetes na araw-araw na uminom ng fenugreek leaf powder sa loob ng 30 araw ay nagpakita ng 30% na pagbaba sa triglycerides at 17% na pagbaba sa kabuuang kolesterol. Ang mga numerong ito ay hindi maliit. Nakikipagkompetensya ang mga ito sa epekto ng ilang mga gamot nang walang mga side effect. Ang lasa ng mga dahon ng fenugreek ay medyo mapait, ngunit lubhang mabango. Maaari mo itong lutuin sa mga sopas, sinabawan o ihalo sa lentils at bawang para sa isang masarap na ulam. Ang mga sariwang dahon ng fenugreek na tinawag na methi sa Indian cuisine ay available sa maraming international market. Kung hindi available ang sariwa, ang mga tuyong dahon o pulbos ay mabisa rin. Pakuluan ng isang kutsarita sa tubig para gawing tsaa o i-blend sa isang smoothie upang patamisin ang lasa. Kung bigla ang tumataas ang iyong blood sugar pagkatapos kumain o nahihirapan ka sa taba sa tiyan na ayaw mawala, ang mga dahon ng fenugreek ay isang makalakas na paraan upang simulang baguhin ang iyong mga numero mula sa loob palabas. Dahon bilang 3, ang mga dahon ng neem. Ang mga dahon ng neem ay mapait, napakapait, ngunit isa rin ito sa mga pinakasinaliksik na dahon sa natural na medisina pagdating sa pagbaliktad ng insulin resistance at pagpapabuti ng kontrol sa asukal sa dugo. Tumutubo sa buong India at Timog Silangan Asya, ang neem ay itinuturing na isang punong gamot at ang mga dahon nito ay ginamit ng maraming henerasyon para gamutin ang lahat mula sa mga karamdaman sa balat hanggang sa mga impeksyon. Ngunit ang pinakakahangahangang benepisyo ay ang kanilang nagagawa sa iyong dugo. Gumagana ang mga dahon ng neem sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sensitivity ng insulin receptor. Ibig sabihin, ang iyong mga selula ay nagiging mas responsive sa insulin na iyong ginagawa at yun ang susi sa pagbaliktad ng type 2 diabetes. Sa isang pag-aaral na inilatadla sa Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, ang katas ng dahon ng neem na ininom araw-araw sa loob ng 90 araw ay nagresulta sa 26% na pagbaba sa fasting glucose kasama ang isang malaking pagbaba sa mga antas ng asukal pagkatapos kumain. Iniulat din ng mga kalahok na mas matatag na enerhiya, mas mahusay na panunaw at pinabuting kalagayan ng balat. Ang neem ay gumagana rin bilang protektor sa atay. Nakakatulong ito na mag-detoxify ng labis na taba na naipon sa atay na isang pangunahing sanhi ng insulin resistance at mataas na kolesterol sa mga taong may belly fat. Kapag ang iyong atay ay barado, ang lahat ay bumagal, ang pag-iimbak ng taba ay tumataas, ang sensitivity ng insulin ay bumababa, at ang iyong katawan ay nagkakaroon ng pamamaga. Tumutulong ang neem na baliktarin ang prosesong iyon sa ugat. Upang magamit ang mga dahon ng neem, maaari mo itong ibabad para gawing tsaa, i-blend ng hilaw kasama ang tubig at lemon o inumin sa anyo ng kapsula. Oo, masagwa ang lasa, ngunit maraming tao ang nagkakaroon ng tolerance sa paglipas ng panahon. Magsimula sa kalahating tasa ng tsaa sa umaga bago kumain at dagdagan ayon sa kakayahan. Kung nais mo ng isang malakas na reset para sa iyong asukal sa dugo, triglycerides at function ng atay, ang mga dahon ng neem ay isa sa mga pinakamabilis na paraan upang marating iyon. Maging consistent lang at uminom ng maraming tubig. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maggawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Dahon bilang 2. Ang mga dahon ng insulin plant. Ang pangalan ay nagsasabi na ng lahat. Ang insulin plant na may pangalang botanical na Costus igneus ay nakukuha ng pangalan nito dahil sa kung gaano kabisa ang mga dahon nito na gayahin ang pagkilos ng insulin. Katutubo sa India, ang dahon na ito ay nagdala ng bagyo sa mundo ng natural na kalusugan sa mga nakaraang taon, at ang agam sa likod nito ay mahirap baliwalain. Isang pag-aaral noong 2020 na inilatala sa Phytomedicine ang sumubaybay sa mga pasyente ng type 2 diabetes na nangunguya ng isang dahon ng insulin plant araw-araw sa loob ng 30 araw.
Ang resulta, ang kanilang fasting glucose ay bumaba ng higit sa 29% at ang kanilang asukal pagkatapos kumain ay bumaba ng halos 32%. Ang ganoong uri ng epekto ay bihirang makita sa labas ng mga gamot. Ang gumagana sa halamang ito ng napaka-epektibo ay ang pinaghalong corosolic acid, flavonoids at saponins nito. Ang mga compound na ito ay nagbabawas ng produksyon ng glucose sa atay at tumutulong ilipat ang asukal palabas sa daluyan ng dugo at papunta sa mga kalamnan kung saan ito maaaring magamit para sa enerhiya. Ang epekto ay mabilis at kapansin-pansin, lalo na kapag isinama sa paglalakad o magaan na paggalaw pagkatapos kumain. Ang mga dahon ng insulin plant ay pinakamahusay gamitin ng sariwa. Ang mga ito ay malambot, maliwanag na berde at bahagyang matamis. Ang pagngunguya ng 1 o 2 dahon sa umaga bago kumain ay ang tradisyonal na paraan. Ngunit maaari mo rin itong i-blend sa mga green smoothie o gawing isang bayanad na tsaa. Ang ilang mga health store ay nag-aalok na ngayon ng pinatuyong pulbos ng insulin plant, ngunit ang sariwang dahon ay pinakamahusay na gumagana. Kung ikaw ay isang taong sinasabing borderline diabetic o napapansin ang pagtaas ng iyong asukal taon-taon, ito ang dahon na nais mong maging panig sa iyo. Dahon bilang isa, dahon ng mangga. At ngayon, nakarating na tayo sa pinakamakapangyarihang dahon sa lahat, ang dahon ng mangga. Oo, ang parehong puno na nagbibigay sa iyo ng masarap na prutas ay nagpapalago rin ng isa sa pinakamalakas na anti-diabetic, panlaban sa kolesterol at pampasunog ng taba sa kalikasan. At 99% ng mga tao ay walang ideya. Ang mga dahon ng mangga ay naglalaman ng isang bihirang compound na tinatawag na manghiferin. Ito ay isang antioxidant at polyphenol na may triple action defect. Pinababa nito ang blood sugar, binabawasan ang taba sa atay at pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pamamaga at pinsala. Sa isang groundbreaking na clinical trial sa tao na inilathala sa Nutrition and Metabolic Insights, ang mga adult na may type 2 diabetes na uminom ng mango leaf extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakita ang kanilang fasting blood sugar na bumaba ng 31.4%. Ang kanilang LDL cholesterol ay bumaba ng 27% at ang kanilang baywang ay umurong ng higit sa 4 sentimetro. Hindi yan swerte. Gumagana ang manghiferin sa pamamagitan ng pagpapabagal ng pagsipsip ng carbohydrates sa bituka, pagpapabuti ng function ng insulin sa pancreas, at maging pagpapanumbalik ng mga nasirang beta cells, ang mga cell na gumagawa ng insulin sa simula pa lang. Dagdag pa riyan, ang mga dahon ng mangga ay tumutulong na maiwasan ang pagdikit ng asukal sa mga pulang selula ng dugo na isa sa mga pangunahing salik sa mga komplikasyon ng diabetes tulad ng nerve damage at pagkalabo ng mata. Ang pinakamahusay na paraan upang magamit ang mga dahon ng mangga ay pakuluan ang 5 hanggang 10 malambot at berdeng dahon sa tubig, hayaan itong magtimpla magdamag at inumin ang tubig kaagad sa umaga nang walang laman ang tiyan. Medyo mapait ito, ngunit madaling inumin. Maaari mo ring patuyuin ang mga dahon at durugin ito sa pulbos upang ihalo sa smoothies o yogurt. Kung gusto mo ng isang daily ritual na tumatama sa bawat pangunahing risk factor, blood sugar, kolesterol at taba sa tiyan, ito na iyon. Ang mga dahon ng mangga ay pinakakumpletong anti-diabetic na dahon ng kalikasan at nagsasalita na ang mga resulta. Ngayon, nakita mo na ang nangungunang 8 milagrosong dahon na niranggo mula sa simpleng dahon ng bayabas hanggang sa napakalakas na dahon ng mangga. Bawat isa ay suportado ng tunay na siyensya, tunay na resulta at tunay na pagbabago. Ang mga dahong ito ay hindi lamang nagagamot ang mga sintomas, dinidiretso nila ang ugat. Insulin resistance, oxidative stress, pagbabara sa atay at hormone imbalance. At ang pinakamagandang bahagi, maaari mo na silang simulang gamitin ngayon. Walang reseta, walang mamahaling plano, tuloy-tuloy lamang na araw-araw na pagkikilos gamit ang kung ano na ang ibinigay sa atin ng kalikasan. Magsimula sa isa. Piliin ang pinakaangkop sa iyong buhay. Inumin ang tsaa, idagdag ang pulbos, nguyayin ang dahon at bigyan ang iyong katawan ng suportang matagal na nitong inaasam. Ngayon, ikaw naman, aling dahon ang pinakagusto mong subukan muna? O nakapag-try ka na ba ng isa sa mga ito at nakakakita ng resulta?
I-share ang iyong kwento sa comments. Binabasa namin ang bawat isa. Marami pang dapat matuklasan at ang iyong health journey ay nagsisimula pa lamang. Ibabalik mo ang iyong kapangyarihan, isang dahon sa isang pagkakataon. I-share sa amin ang iyong mga karanasan at opinyon sa comments sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.